Eto, walang prinsipyo. Dating Duterte supporter, ginagamit ang mga Duterte, tapos ngayon, hindi na siya maka-Duterte at kaibigan niya na puros yung mga dating minumura-mura niya. Yung mga inaakusahan niya noon ng mga bobo, mandarambong, inutil, pag-uumpogin niya ngayon, kaibigan niya na, eto matindi. Eto matinding question. Kasi si Inday Sara, di ba kini-question natin siya? Kini-question natin si Inday Sara sa kanyang salin. Kasi si Inday Sara ang asawa ni Inday Sara ay isang abogado rin at may law firm yan. Yung asawa ni Inday Sara ay isang Carpio. Galing yan sila sa mga prominenteng pamilya ng mga abogado at justices or justice diyan sa Supreme Court. Pero kini-question natin yung kanyang salin. Paano daw siya yumaman, no? Imagine bukod sa si Inday Sara may asawa na ultra rich din, si Inday Sara ay isang abogado. Si Inday Sara ay may mga negosyo naman na lehitimo. So kung dumami man yung pera niya ng ganun, well, meron siyang rason at legal yung kanyang mga negosyo. At alam natin na meron siyang mga negosyo. If you go to Davao, may mga negosyo talaga siya. Ngayon, ang tanong, etong mamang ito, saan niya nakuha yung ganyang karaming pera? Ang sabi niya, yung 650 million with 400 million in properties at cash. So imagine, 650 million ang kanyang net worth. Konti na lang magiging na siyang bilyonaryo. Ano bang apelyido nito? Tulfo. Hindi naman siguro to Tan, Gokong Wei, Tangkak Chong. Hindi naman siguro ito Bilyar. Hindi naman to Ayala. Hindi naman to siya hindi naman to siya mga ano pa ba yung mga mayayaman na pamilya? Aboitis. Hindi naman ganyan. Ang lahi naman nila nagsimula man lang ito, pinanganak man ito sa Mindanao, hindi naman mayaman na parte ng Mindanao yung kanilang kapanganakan. Saan lang ba kumita itong mga ito? Bilang broadcaster, anchor, hosts. Pero bago yun mga bossing, itong mamang ito ay, anong sabi niya? Sa sobrang hirap ng buhay noon, at meron akong anak na nagdadayaper, pumunta ako sa ibang bansa at nandaya ako doon. Dinugas ko yung aking pagkakakilanlan. Gumawa ako ng bago kong pagkakakilanlan. Tapos, nag-apply ako ng citizenship. So, siya ay citizen Amerikano. Tapos, nagtrabaho ito bilang militar. Nag-serve ito sa military sa Amerika. Kaya nga siya nabisto Kaya nga siya, pinapanagot ng Amerika sa pandurugas niya. So, kawatan ito ang iutak nito. Scammer ito. So, dahil daw sa kahirapan, kaya niya ginawa. Hindi naman kahirapan, pero dahil daw maraming umaasa sa kanya, mantakin mo, napakaraming anak dito sa iba-ibang babae. So ngayon, nagpunta daw siya doon dahil nga meron siyang anak na umaasa sa kanya, pagatas, tsaka pa-diaper. So ibig sabihin, kung gatas at diaper lang, mandurugas ka ng iyong pagkakakilanlan para lang kumita ka ng pera, hindi ka mayaman. Hindi ka ipinanganak na mayaman, ibig sabihin. So, lahat ba ng militar sa Amerika kapag nag-retire sobrang yaman? Hindi naman. Alam niyo sa Amerika, yung mga retired na mga maaga pang mga nag-retire na kasi option yan sa Amerika. Kapag ilang beses ka nang pwede na deploy, pwede ka nang mag-retire. Alam niyo ba yung mga na-retired na mga sundalo sa Amerika? Hirap na hirap silang makakuha ng trabaho sa Amerika or konti lang din ang support ng gobyerno sa kanila. Kaya nagtatrabaho pa rin sila. Anong ginagawa na? Pasok sila sa mga security. Basta nagtatrabaho sila, normal. Kailangan pa rin nilang kumita. Meron silang pension from the military, pero kailangan pa rin nila magtrabaho. So ibig sabihin, hindi naman official to. Hindi naman to naging official sa military sa Amerika. So sigurado ako nung umalis ito bilang sundalo sa Amerika, hindi naman to nagkamal-kamal ng pera, hindi naman sila nagbubungkal ng pera bilang mga sundalo doon. Hindi ba? So umuwi yan dito sa Pilipinas. Matanda naman na yan nung umuwi dito sa Pilipinas. Naging broadcaster yan saan? Naging broadcaster man lang yan sa TV Patrol, ABS-CBN. Hindi naman siya yung main character doon. Marami namang mas malalaking mga sa kanya doon, mga news anchor doon. Yumaman ba? Si Karen Davila ba? Tagal-tagal ng broadcaster ni Karen Davila. Meron ba siyang 650 million? Si Mel Chanco. Sa tagal niya na. Si Jay Sonsa na lang. Sa tagal ni Jay Sonsa na broadcaster. Naging mga presidente pa yan ng newsroom at kung ano-ano pa. Nakita nyo, napakayaman ba ni Jay Sonsa?
Wala naman siya 650 million. Ang mga anak ni Jay Zonza, mga professional pa yan ha. May mga anak siyang abogado, may mga anak siya mga professionals. Tapos, hindi naman siya ganyang kayaman. O, actually, sabi nga niya, nung nakulong nga daw siya sa yung human trafficking na kaso niya, ubos daw talaga pera niya noon. So, Jay Zonza na yun ha. Maliit pa ako, Jay Zonza na yun. Bukod sa magaling na broadcaster yun sa ABS-CBN dati, naging ano pa yun, naging host pa yun ng programa na tumagal, yung Mel and Jay, di ba? Tumagal yun ng matagal na panahon. Hindi naman naging bilyonaryo si Jay Zonza. Sino pa? Si Julius Babaw. Si Julius Babaw, sa tingin nyo, may 650 million yan sa kanyang bangko. O so, tatanungin mo sarili mo, bilang isang broadcaster, yayaman ka ba naman ng ganito? 650 million ang net worth mo. Tapos, naipon daw niya yun before daw siyang mag-join ng politics. Before siya, ano ba mga negosyo nito? Palagay ko, maraming binentang robust ito. Maraming binentang gamot to ng pampatigas ng titi, kaya tumigas pati mukha niya. Oh, kahit yung mukha niya, tinan mo yung mga ganito niya, hindi gumagalaw. O siguro, ano yan, robust yan. O, gano'ng karami? Kayo ba, stockholder ba kayo ng robust? O ano ba kayo, major shareholder ba kayo ng robust? Hindi naman yun napakalakas na gamot para maging bilyonaryo kayo almost. Naipon daw niya before he joins the politics. So, before he joins politics. So, ibig sabihin, broadcaster pa lang siya, ganito na karami pera niya. Saan galing yun? Gaano ba kalaki ang pasweldo ng, ng mga istasyon ng mga istasyon para makuha ninyo itong ganito kalaking pera? Magtataka ka, di ba? Di ba, magtataka ka. O kung papaano mo makukuha yung ganitong kalaking pera bago daw siya mag-join. So parang sinasabi niya dito, hindi ako magnanakaw na politiko. Naniniwala naman ako siguro kasi ilang taon ka lang naman naging congressman. O, substitute ka lang naman eh. Tapos 1 taong ka pa lang naman na senador. O, so ibig sabihin talaga, palagay ko hindi mo nakuha itong mga na ito bilang isang congressman tsaka senador. Pero hindi ko lang alam. Kasi corrupt ang ACT-CIS di ba? Natatandaan ninyo, kasama yan sa mga pinakamalaking nakuhang pera allocation ng Congress, di ba? Una, yung tingog, tapos pangalawa, ACT-CIS. Tapos di umano, yung kanilang isang party list representative doon na ang apelyido ay Yap, ay panahon pa ni Pangulong Duterte, kawatan na yun. Oh, so saan manggagaling itong ganito karaming pera? Ito pa isa, meron siyang 10 ba anak niya? Parang naririnig ko 10 eh. Ano yun? Siyempre nagsusustento ka sa mga yun. So nagsusustento ka pa nung lagay ng yun, tapos ganito pa karaming pera mo. Siyempre madaming babae yan. Ilang babae daw yung yung naging karelasyon niya na naanakan niya. O siyempre, hindi ko alam kung sinusustentohan niya din yan. Hindi ka makakaipon ng ganito kalaki kung nagsusustento ka pa. Kung gano'ng karami yung pinapaaral mo. O, imagine mo na lang, 10 anak yan. Kung halimbawa, 10 yan, nagsabay-sabay sa kolehiyo yan. Magkano ang tuition fee sa kolehiyo, mga bossing? Ang tuition fee sa kolehiyo, at least, kung magladelasal ka, at least mga 200,000 yan. O, sa isang semester, trisem yan. 3 beses ang taon. O, so kung 250 sa 3 beses sa taon, sa 10 anak, o magkano yun? Paano ka makakaipon ng ganyang kalaki? Nagtatanong lang kasi di ba dapat ito yung mga kini-question ng ito yung mga kini-question natin kasi question tayo ng question kay Inday Sara eh. Tandaan niyo, magkano ba net worth ni Inday Sara? Magkano ba yung net worth na inilagay niya sa kanyang salin? Magkano yung net worth nitong mokong na ito? Si Inday Sara from I think before manalo yung tatay niya 2014 yata, from 2014 up to now parang 40 million lang yung itinaas ng kanyang asset, tapos ito broadcaster lang. Merong 650 million, 250 na lang. Hindi pala 350 kembot na lang. Bilyonaryo na siya. O kaya nga titingnan mo, gaano ba talaga kayaman ang mga tulpo? Kasi yung kuya din niya ganyan din. At dito sa interview niya na ito hindi daw siya madasalin daw siya, wala daw siyang babae. Walang babae, 10 nga ang anak mo sa iba-ibang babae, tas wala kang ibang babae. Mahal daw niya yung asawa niya. Sinungaling. Walang hiya naman talaga, oo. Kaya nakita ko lang to, natawa ako nung nakita ko, tsaka napaisip ako. Kung ang isang Erwin Tulfo, ganito kalaki ang net worth, pucha, mapapasana all ka na lang bago ka magpolitiko, almost a billionaire ka na. Mas mayaman ka pa kay Dingdong Dantes. O di ba si Dingdong Dantes, artista yun, pogi. Palagay ko hindi naman 650 million ang worth niya. Ito, naghatid ka lang ng balita. Si Dingdong Dantes, bukod sa
ano siya, nakakontrata siya sa isang network, may mga pelikula pa ito, may mga telenovela pa. Oh, I'm pretty sure he's not 650 million worth. Si Piolo Pascual, I believe hindi rin siya 650 million worth. Si Aga Mula, feeling ko hindi rin 650 million worth. Si Bongbong Marcos, ilang million ang kanyang worth. Grabe, no? Si Manny Pacquiao, si Manny Pacquiao, lumaban yun. Ang daming suntok na tinanggap nun sa buhay niya. Para lang abutin niya yung kanyang pagiging bilyonaryo. Tapos si Erwin Tulfo nagmumura lang sa mga politiko. Tapos naging ganito kayaman. Hindi kayo magtataka, mga bossing, di ba? Bahala na kayo. Kung kayo'y hindi magtataka, bahala na kayo. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay